Saya akan membahas the relationship between vision and the signs of the Messiah. Hindi ko na dapat i-translate yun kasi nakaintindi naman kayo. Kasi yun ay wikang English. Oke, saya akan membaca Yesaya pasal 35 ayat 5 dan ayat ke-6. Isaiah 35 verse 5 and 6. Kasi yung anam sa Indonesia, sa atin yun ay anim. Kaya magkalapit lang. Isaiah chapter 35 verses 5 and 6. Oke, saya akan baca dalam bahasa Indonesia. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Saya akan membahas kaitan antara misi dengan tanda Mesias. Akin pong ibabahagi ang katagang mission at ang Messiah. Di dalam bagian yang kita baca, ada 4 organ yang disebut. Doon po nating basa ay may dapat po tayong apat na bagay na ating mapapag-aralan doon. Yang pertama, kita melihat ada mata, ada telinga. Ang makita po natin doon, sinabi na mayroong mata at mayroong tainga. Magkalahawig doon po sa Tagalog, ano? Magkalahawig doon po sa Tagalog. Ada mata, ada telinga, ada kaki, ada mulut. Doon lang magkaiba sa kaki at mulut. Yung kaki, ibig sabihin ko noon ay paa, at yung mulut po ay ang bunganga. Kaya yung apat ko noon ay magkatugma lahat. Yung organ natin sa katawan, yun po ang apat na binibigyan ng diin dito sa Isaiah. Perhatikan 4 organ ini berhubungan dengan penyakit yang akan disembuhkan. Inyo pong pakinggan na yung mga bagay na nabanggit kanina, yun ang mga bagay na kung saan nandoon pumapasok ang mga sakit doon sa kanyang na-mention kanina na yun sa ating katawan. Di dalam dunia begitu banyak penyakit dan banyak yang bisa disembuhkan oleh orang-orang. At dito sa mundong ito, marami pong mga sakit. At yung mga sakit na yun ay pwede rin pong mabigyan ng kagamutan. Tetapi ada penyakit yang Tuhan tidak izinkan orang lain bisa sembuhkan kecuali Yesus yang pertama yang menyembuhkan. Ngunit mayroon pong sakit na hindi pwedeng gamutin ng sino pa man kung hindi ang sakit na yun, ang Panginoong Hesukristo po lamang ang pwedeng makagamot. Itu adalah tanda Mesias. Yung po ang isang tanda rin po yun. Sign ang ibig sabihin na ang Mesiya atau Messiah ay darating na. Jadi di dalam seluruh penyakit-penyakit Tuhan izinkan ada, tapi ada 4 penyakit yang tidak mungkin disembuhkan kecuali Yesus yang pertama menyembuhkan. Binigyan ng ibig sabihin pinahintulot ng Diyos na ang tao ay makaranas ng iba't ibang sakit na pwedeng gamutin ng mga kagamutan, pero may nabanggit na sakit na ang Panginoong Yesus lamang ang pwedeng makagamot. Setelah Yesus mencelikkan mata orang buta dan membuat orang tuli mendengar, barulah ada orang lain yang nanti melakukan penyembuhan ini. Ibig sabihin, mayroong mga sakit sa mata at mayroong sakit sa tainga na pwedeng gamutin, pero mayroong sakit na ito na hindi mapapagamot ng sino paman kung hindi ang Panginoong Yesus lamang ang pwedeng magamot, at nang matapos na yun ay pagalingin ni Jesus bago mayroong iba na pwedeng gawin nila, sapagkat yun ang tanda na ibinigay ng Panginoon na yung ginawa ni Jesus ay pwedeng gawin ng mga ibang tao na mayroong pananampalataya. Jadi panjang. Ya. Oke, lalu yang lumpuh sama yang bisu juga Yesus yang sembuhkan duluan. Lumpuh pareho din sa atin, ito ba? Maraming narabanggit sila magkapareho na minamahal sa Panginoon. Nagkakamareho. Kaya dito ay gusto niya ipaabot na yung mga yon ay ang Panginoon ang pwedeng makapagpagaling. Perhatikan 4 organ ini berhubungan dengan penginjilan.
Ungpat ibig sabihin apat, di ba? Malapit din yan sa Tagalog. Ano po? Kaya yan po ay nagkakaugnay na ngayon sa mga sakop na yan po ay isa sa mga tanda na ang Mesiyas ay malapit nang dumating. Waktu Tuhan memanggil Musa, 4 organ ini diaktifkan. Nung ang Diyos ay tumawag kay Moses, at yung mga sakit-sakit na yon, ayon ay pinahintulot ng Panginoon na mangyari sa tao. Musa melihat penglihatan, yaitu ada semak yang terbakar tetapi tidak hangus. Nagamit ang Panginoon ang mata ni Moses na yung halaman na yun ay na may apoy pero hindi nasusunog. Yun ang nakita ni Moses. Begitu mata dia melihat, sekarang dia mendengar. Nung makita ng mga mata ni Moses yung bagay na yon, at doon din kanyang napakinggan. Nakita niya muna bago niya napakinggan. Tanggalkan kasutmu, sebab tanah ini tanah yang kudus. Alisin mo yung sandal sapagkat ang lugar na ito ay lugar na banal. Perhatikan, setelah mata melihat, lalu telinga mendengar, Tuhan akan membebaskan bangsa Israel. Nang mangyari na makita ni Moses at ganun din kanya napakinggan, ibig lang sabihin nagagawa ang himala ng Diyos sa mga Israelita at palalayain ng Panginoon sa pagagapos doon sa pagkabilanggo sa kanila. Lalu Musa berkata, aku tidak petah lidah mulut. Ang ibig sabihin ay hindi siya magaling sa pananalita, si Moses. Setelah mata melihat, telinga mendengar, Musa memakai alasan, aku tidak bisa berbicara. At yun ang naging rason nung makita ni Moses, napakinggan niya at sinabi niya, ang kanyang rason sa Panginoon, hindi ako magaling magsalita. Lalu perhatikan, setelah mata, telinga, mulut, maka nanti kaki yang sangat-sangat penting. Pagkatapos ng mata, ng tainga, ang pangatlong importante ay ang paa. Setelah Tuhan menyatakan siapakah yang membuat lidah, Tuhan yang membuat lidah untuk berkata-kata. At nung nagbibigay na ng rason si Moses, sabi niya, sino ang gumawa ng iyong mga labi na para magsalita? Dan dia berkata lebih baik Harun, karena Harun lebih pintar berkata-kata. Kung ikaw ay bibigyan ng rason, mayroong kang kuya na si Aaron na siyang gagamitin sa pagsasalita. Setelah itu Tuhan marah, barulah dia taat, kaki baru mau melangkah. Na dahilan sa kanyang mga rason na yon, ay nagalit ang Panginoon. Sa pagagalit ng Panginoon, bago lang si Moses magkaroon ng totoong pagsunod na ginamit ang pagsundin ay ang kanyang paa. Perhatikan 4 organ ini, mata melihat, telinga mendengar, lalu dia pakai alasan mulut, lalu sekarang kaki. At tumapagin ang mata, ng tainga at ng bunganga. Ang importante ngayon ay ang paa. Yun ang tanda ng ating pagsunod. Lalu Tuhan memanggil Yesaya, juga 4 organ ini Tuhan akan aktifkan. At ganun din ang binigay ng Panginoon kay Isaiah na 4 din na organ ngayon na katulad ng ginawa niya kay Moses. Yesaya melihat Tuhan duduk di tangkahnya. At nakita din ni Isaiah na nakita niya ang Panginoon na doon sa kanyang trono na kaluklok. Dan begitu dia melihat, langsung dia berkata, aku najis bibir. Nung nakita niya ang Diyos na nakaluklok sa kanyang trono at nakita ni Isaiah na ako ay isang totoong makasalanan. Dia mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan aku utus? At napakinggan niya ang boses ng Panginoon, sino ang aking iutos o sino ang aking ipapadala? Tuhan mengambil bara, lalu kenakan atau sentuhkan ke mulutnya ini, ke lidah ini. At gumawa ang Panginoon ng apoy at nilagay doon sa bibig ni Isaiah. Perhatikan mata, lalu telinga, lalu mulut. Sekarang siapakah yang akan aku utus? Iyong nakakita, na kanyang napakinggan, nakita ng kanyang pagsasalita, at ang kailangan ngayon ay ang paa, ang tanda ng ating pagsunod.
Maka kita melihat misi adalah penyembuhan 4 organ ini. At kung gagawa po tayo ng mission, yun po ang 4 na organ na ating makikita na papagalingin ng ating Panginoon sa paggawa natin ng mission. Mata melihat visi Tuhan, telinga mendengar panggilan, mulut bersaksi, kaki melangkah. At makikita niya kung ano ang Panginoon, mapapakinggan niya kung dapat niyang payantay at isasalita ng kanyang bibig kung ano ang kanyang nakita at napakinggan, at ang paa ay nagpapatunay na tayo ay mayroong totoong pagsunod. Tuhan memanggil Yeremia juga 4 organ ini. Katulad din ni Jeremias, 4 din na organ na yon ang ginamit sa kay Jeremiah. Tuhan memanggil Yeremia untuk menjadi hambanya. Yeremia berkata, aku tidak pandai berkata-kata karena aku masih muda. Sinabi niya na si Jeremiah na sinasabi niya, ako ay hindi maayos magsalita sapagkat ako ay bata pa. Dia mendengar Tuhan memanggil dia. Napakinggan niya na ang Diyos ay tumatawag sa kanya. Dia memakai mulut untuk berkata, aku tidak pandai berkata-kata. Ngunit ginamit niya ang kanyang bibig na magsabi na ako ay hindi mahusay magsalita. Tuhan memberikan dia penglihatan sehingga matanya melihat. Ngayon, binigyan ng Panginoon ng isang mata na para makita niya ng maliwanag kung ano ang ninanais ng Diyos. Dan sekarang kakinya akan melangkah. Dan sa gayon, yung kanyang paa ay sumunod kung ano ang kanyang nakita. Perhatikan, ini adalah pola pemanggilan Tuhan kepada hamba-hambanya dengan menyembuhkan 4 organ ini. At kung ano ang pagkatawag doon sa kanya ng mga nabanggit ng mga lingkod, yun din ang gagawin ng Panginoon sa ating mga lingkod ngayon sa araw na ito. Sampai kepada kitab Kisah Rasul di hari Pentakosta, kita melihat 4 organ ini muncul lagi. Kaya makita po natin sa aklat ng mga gawa na kung ano ang ginawa nung nabanggit ng mga propeta, ay yun din ang itinalpay sa aklat ng mga gawa na himala na yun ay pareho. Waktu hari Pentakosta terjadi apa? Ada suara tiupan angin. At nung Pentakosta po na pakinggan natin na mayroong isang sound na mayroong dumadaan na hangin. Telinga mereka mendengar ada suara yang sangat penting. At doon kanila mga tainga ay napakinggan nila na mayroong sound na napaka-importante. Kalau di luar rumah ada suara angin, wajar. Tapi di dalam rumah dan kunci pintu ada suara angin. Ini suara mujizat yang Tuhan kerjakan. Normal lamang po kung tayo nasa labas ng ating mga bahay at mayroon pong sound ng hangin at angin ay pareho po yun. Sa Tagalog, hangin. Sa Indonesian, angin. Kaya naunawaan po ninyo ito. Ibig niya sabihin, kapag nasa labas tayo ng bahay, normal lang na mayroong sound na yun. Pero ang himala, nakasara ang lahat ng bahay, pero mayroon pa rin sound na ating napapakinggan. Kaya yun ay himala. Aku melihat lidah-lidah seperti nyala api. At nakikita ko ng aking mga mata at aking nakikita mayroong bagang nag-aapoy. Lalu di manakah kaki? At kaya ang tanong, nasaan ang ating mga paa? Telinga sudah mendengar, mata sudah melihat, lidah-lidah seperti nyala api. At nakita ng mga mata, napakinggan na ating tainga at ang ating mga bibig ay nasasabi, ngayon, nasaan ngayon ang ating pagsunod sa ating nakita, napakinggan at ang ating sinasabi. Perhatikan, mujizat pertama yang terjadi setelah Pentakosta adalah Petrus menyembuhkan orang lumpuh. At atin pong maunawaan na sa aklat po ng magawa, ang unang himala na kung ano nangyari doon sa lumang tipan, yun ang ginawa ni Pedro doon sa sign na ang Santong Espiritu ay bumaba na pagalingin yung taong lumpo. Perhatikan, kalau mata kita salah melihat visi, maka salah misi. Kaya ang mahalaga, mga minamahal sa Panginoon, kung mali ang ating vision, mali din ang ating mission. Salah mendengar panggilan akan salah menjawab panggilan.
Kung mali ang pakinig natin, mali din ang ating pagtugon sa pagkatawag sa atin. Karena salah mendengar, maka salah mengucapkan. Kaya kung mali ang ating pandinig, mali din ang ating mga sinasali. Kebudayaan Yahudi, kebudayaan mendengar. Ang kultura po ng mga Hudyo ay ang kultura na mapakinggan. Satu-satunya organ waktu seorang bayi ada di dalam kandungan, organ yang bisa menerobos akses keluar hanya telinga. Kaya yung mayroon pong mga tao na buntis po, yung kanya pong mga sinapupunan niya, yung bata po na nandoon, ang una pong mabibigay ng pangsyon ay ang pandinig. Waktu mata masih belum bisa melihat karena masih di dalam kandungan, telinga sudah mendengar. Bago lumabas yung bata na yun, nandoon po siya sa sinapupunan niya, kasi wala pa siyang paningin na dapat siyang makita, pero mayroon na siyang pandinig na dapat siyang mapakinggan. Waktu kaki belum bisa melangkah, telinga sudah dengar. Bago ang paa na ito ay humakbang, pero may pakinig na siya na dapat siyang mapakinggan. Waktu mulut masih belum terbuka, telinga sudah dengar. Bago ang bibig magsalita, ang tainga niya mayroon na siyang napakinggan. Kita semua belajar mulai dari mendengar. Tayong lahat ay dapat mag-aral na ang importante ay ang makinig muna. Di dalam kandungan, telinga menerobos keluar. At ito po yung sa sirapunan, bago mag-function po ang lahat, ang number one na dapat mag-function ay ang pakikinig. Waktu seorang bayi ada di dalam perut, bayinya tendang-tendang, lalu si mama berkata, tenang, tenang. At yung bata po, kaya nga kung minsan natatawa kayo kasi maraming Tagalog at Taga-Indonesia na magkapareho eh. Ngayon yung buntis po, yung anak niya na kahit hindi pa lumalabas, ay sumisipa-sipa na yon dito sa sinapupunan. Kung sumisipa-sipa na yun sa kanyang sinapupunan, sabi nung kanyang nanay, tahimik! Biglang tahimik yung bata, hindi na sumisipa-sipa. Ibig sabihin napapakinggan niya. Lalu zaman dulu pakai Walkman, lalu dokter kandungan berkata, buka musik klasik, lalu tempelkan, dan anak akan tenang. At nung unang panahon po, ang tawag natin ay Walkman, nung napapakinggan ng mga awiting o ano, kahit ang isang magulang na buntis pa, para maging mapayapa yung bata doon, yung Walkman na yun ay idikit mo doon sa bata at yung bata na yun ay maging tahimik. Maka kalau lagu yang diputar adalah lagu dangdut, istilahnya apa? Nanti anaknya akan lahir dan suka musik-musik yang model-model dangdut. Hindi ko gaano ma-relate, pero ganito na lang po. Gagawa na lang ako ng ibang version. Saya bikin verse lain yan. Kaya po yung ating mga awitin po, kung ano man ang klase ng mga awitin na makamundo, at kung yan ang nakalaman doon sa Walkman, yun ding awitin na yun, ang awitin ng bata. Pero kung yung awitin natin ay mga awitin na maka-Diyos, yun din ang matatanim doon sa bata na nandoon sa loob na sinapupunan. Waktu orang nonton, misalnya ada konser-konser musik-musik yang ribut-ribut, kebanyakan setelah itu terjadi tawuran dan mereka berantem. Mereka katawa-katawa karena musik di Indonesia dan musik di Pilipinas sama. Natatawa, sabi ko, bakit tumatawa kayo? Minsan nakakatawa. Kung hindi yung mga maraming mga salita na magkapareho, yung music sa Indonesia, music sa atin. Di ba? Ganun. Ibig na sabihin, kapag yung mga awitin-awitin na makamundo, kung minsan ang naging resulta noon ang pag-away-away. Pero kung awitin niya ay makadiyos, ang tao ay maging mabuti. Kita kalau nonton misalnya konser klasik, semua pulang, semua jalan dengan anggun, gak ada orang tawuran setelah nonton konser klasik. Pag kayo po ay nanood ng mga concert po na maging maayos, maging mabuti ang mensahe, yun ang mabibigay na mabuting resulta sa mga makikinig. Kaya
Depende po kung anong ating napapakinggan. Awitin ba na makadiyos o awitin na makamundo? Apa yang didengar langsung mempengaruhi. Kung ano po ang inyong napapakinggan, yun po ang mag-iimpluwensya kung ano ang inyong gagawin. Sekarang kita melihat pendeta-pendeta salah melihat. Marami pong mga pastor natin, mali ang kanilang nakita. Melihat Tuhan menempatkan diri kepadanya. Kung ano ang inyong makita, ganoon din kung paano nyo makikilala ang totoong Diyos. Begitu Tuhan Yesus menampakkan diri, langsung dia tahu itu Yesus. Hebat sekali dia. At kung makita po natin bakit alam niya na Jesus yun, sapagkat ang Panginoong Hesus ay nag-reveal na siya ang totoong Diyos. Rasul-rasul sudah lihat Yesus, sudah bertahun-tahun waktu Yesus muncul. Mereka bilang, itu hantu. At yung marami pong mga tao na napakinggan nila na marami ng taon patungkol kay Jesus. Pero nung makita nila, yung si Jesus na yun, sabi nila, ano ba yung ibig sabihin, kabaliktaran na yun ay totoong Diyos at ang pagkaunawa nila, yun ay ibang espiritu. Murid Yesus melihat Yesus, yang sudah kenal Yesus bilang, itu hantu. Kita tidak pernah lihat Yesus, begitu lihat ini Yesus, hebat. Kaya atin pong kaiba, marami mga tao na napakinig na patungkol kay Jesus, pero mali ang kanilang pagkakilala. Pero yung mga apostol, yung mga alagad, matagal na nila pakinggan ng Panginoong Jesus, pero nung mapagpakita si Yesu Kristo, alam na nila, yun ang totoong Yesu Kristo. Yesus yang versi mana? Kaya ang tanong, Yesu Kristo na ang bersyon niya ay ano? Versi Ethiopia, Yesus yang hitam. Kung ang version niya ay Ethiopian version, ibig sabihin ang Panginoong Yesus na ay maitim. Yesus yang versi Cina, matanya titik. Kung ang version niya ay Jesus na galing sa China, ibig sabihin yung Jesus na yun ay singkit. Ada yang sisirnya belah kiri, ada yang belah tengah. At yung iba naman ang kanilang pasusupply, hatiin nyo pakaliwa o pakanan. Ada yang dagunya, tulang rahangnya agak kotak, ada yang melancip. Yeah. Kung minsan ang panga niya mayroong malapad, kung ano pa man. Hindi ko na alam kung anong ibig niya sabihin. Lalu Yesus yang mana? Kaya ang tanong ngayon, Maka Jesus ko, sino ba talaga ang totoong Jesus? Yan ang ibig niya sabihin. Maka sekarang banyak orang bersaksi lihat Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Kita tanya, Yesus yang mana yang kau lihat? Marami yung nagsasabi na, ito ay si Jesus, ito si Jesus, ito si Jesus. Ang tanong, yung Jesus na totoo, nasaan? Yesus yang orang Filipina. O kaya mayroong Jesus na dito galing na Pilipinas. Di Filipina banyak Yesus. Kaya din sa Pilipinas ay maraming ang pangalan ay Jesus. Perhatikan, mata kalau sudah melihat, telinga pasti salah mendengar. Kung ang ating dapat nabigyan ng pansin kung ano mali ang pagtingin, mali din ang pakikinig. Waktu sudah salah, nanti mulut salah, kaki juga salah. Ibig sabihin, kung mali ang pagtingin, mali ang pakinig, ibig sabihin, mali din ang pagsalita, mali din ang paghakbang. Nah, sekarang kita kembali, bayi tadi sudah mendengar di dalam kandungan. Kanina, ang illustration niya, yung bata na sa punan, ay nakapakinig na kung ano ang sinasabi. Begitu si bayi lahir, dia akan menggunakan telinga untuk menggerakkan semua organ dia. Kaya ibig sabihin, yung bata na yun, kung nasa niya pakanap na, kung ano man ang kanya napakinggan, yun ang mag-influensya sa kanya sa buong katauhan ng bata na yun. Waktu matanya belum melihat, nanti dokter kasih senter, lalu matanya akan mengikuti lampu senter. Yeah. Kaya yung bata na yon ay pinanganak na, mayroon po siyang flashlight, at yung liwanag ng flashlight na yon ay yung mata ng bata na yun ay susunod doon kung nasaan yung liwanag. Matanya akan mengejar terang. Kaya kung nasaan yung liwanag, yung mata ng bata na yun ay kanyang susundan yung kung nasaan ang liwanag. Tetapi begitu lampu senter dimatikan dan kamar lagi sunyi, mendadak ada kursi jatuh, dia akan gerakkan kepala ke arah kursi yang jatuh. At kung darating ang oras na madilim sa buong kabahayan at mayroong bumagsak na upuan, ang bata na yon ay titingin kaagad kung nasaan yung
kung saan nanggaling yung sound. Waktu mata tidak tahu di mana, telinga mendengar suara dari kiri, maka kepala dia akan noleh ke kiri. Kaya ang lahat ng napapakinggan po natin, kung ating napakinggan ay nasa kaliwa, ibig sabihin yung mata mo rin ay nandoon pupunta, doon kung saan nanggaling yung sound niya. Kalau saya dilahirkan di Filipina, saya pasti bisa bahasa Tagalog. Kung kayo po ay pinanganak dito sa Pilipinas, ibig lang bang sabihin na kayo ay marunong magsalita ng Tagalog? Karena setiap hari dari kecil dengar, apa betul? Kaya kung dito kayo pinanganak sa Pilipinas, ibig lang sabihin ay Pilipino, ang identical po niyan ay marunong kayo mag-Tagalog. Karena saya dengar bahasa Tagalog dari kecil, saya akan tiru mengucapkannya. Kaya kung ikaw ay Pilipino at pakinggan mo na yon, nung ikaw ay ipanganak ka, dapat mong pwedeng masalita kung ano ang iyong napakinggan. Waktu saya tiru mengucapkan, mata melihat mulut Pak Pendeta Romi waktu buka tutup, saya tiru, saya bisa bahasa Tagalog. Kaya kung kayo po ay mag-aaral ng Tagalog at habang yun ay binubuka niya yung mga kataga na yun, titignan mo na yung labi at maunawaan mo na kung ano ang kanyang sinasabi sa pamagitan lamang ng labi. Baru saya meniru mama, papa. At nang sa gayon, yung bata na yun ay pwede magsalita ng papa o kaya mama. Kasi napakinggan na yung salita na yun, di ba? Napakinggan niya muna bago siya pwede magsalita. Karena saya mendengar ada kata mama, saya lihat dengan mata mulut bukanya bagaimana, lalu dia coba berkata-kata dan tepat. Hindi ko na ipapaliwanag, naiintindihan nyo rin ba? Di ba yung kanyang sinasabi? Hindi ko na ulitin, naiintindihan nyo naman. Ay, bilang, sayang na interpret lagi karena kasi na mengerti. Setelah itu, baru saya akan belajar berjalan. Ang ng gano'n na kung ano ang iyong nakita, ano ang iyong napakinggan at ang inyong salita, ngayon kayo mag-aaral ng ano, na magpasimulang humakbang. Perhatikan yang paling terakhir adalah berjalan. Ang pinakahuli sa apat na yon ay ang paghakbang. Karena itu yang level yang paling susah. Sapagkat yun ang pinakamahirap ang pagsunod, napakahirap ang magsunod. Tadi Bu Maria bicara washing, the feet. Kanina si Pastor Maria nagsasabi ng ang paghugas ng paa. Alkitab berkata, how beautiful are the feet. At sinasabi ko ng banal na kasulatan, gaanong napakaganda yung mga paa. Tidak berkata betapa indahnya mata, betapa indahnya telinga, betapa indahnya mulut, tetapi yang dipuji kaki. At inyo pong mapakinggan, hindi po sinasabi gaano napakaganda ng mata, ng tenga, ng bibig, kung hanggang sinasabi napakaganda ng mga paa. Karena ini tahap yang paling susah. Sapagkat ang humakbang, yung po ang pinakamahirap na gawin. Saya sudah melihat orang bersaksi tentang misi. Bagus. Akin napakinggan na mayroong sasalita na patungkol sa mission, maganda yung sinasabi. Saya sudah mendengar, saya sudah pelatihan untuk mengabarkan Injil. At akin napakinggan na magsigula na magturo at sasabihin kung ano ang tinatawag natin na gospel. Yang paling susah adalah kapan saya mulai melangkah. Ngunit ang napakahirap po, yung ating nakita at napakinggan, kailan natin gagawin yun. Inilah kegagalan di dalam misi. Yun po ang kumisan ang mga failure sa missions. Ada orang yang 4 organnya masih lumpuh secara rohani. At kuminsan po yung 4 na organ na kanyang binanggit, yung mata, yung tainga, yung bibig, at yung paa, yung po ay paralyzed. Ada yang 3 sudah sembuh, sisa kaki yang belum sembuh. Pwedeng magamot ang mata, ang tainga, at ang bibig. Ang mahirap na gamutin ay ang paa na sumusunod sa Panginoon. Ada yang kakinya sudah melangkah jauh, tetapi tidak tahu mau ngomong apa. Mayroon naman sumusunod na malayo na niya naakbang, pero hindi niya alam kung ano ang dapat niya makita, ano ang dapat niya mapakinggan, at ano rin ang dapat niyang sabihin. Itulah nabi-nabi palsu, mereka tidak kuutus, mereka bisa khotbah, mereka mengajar,
mereka bukan nabi, tapi mereka hiat. Yung po sinasabi sa banal na kasulatan, yung mga fake na prophets, sila po ay hindi pinadala ng Panginoon, pero ay sila ay nagsasalita ng patungkol sa Panginoon. Kaya inyo pong pagkika na mabuti, mayroong totoong propeta at mayroong fake na propeta. Kakinya sudah melangkah, tetapi telinganya bukan dengar dari firman yang asli. Mayroon sila yung mga fake po ng mga propeta ay sumusunod na lumakang na, pero mali ang kanilang napakinggan at mali rin ang kanilang nakita at mali rin ang kanilang sasabihin. Nabi itu tidak aku utus, mereka mencuri firman dari temannya. Karena bukan dengar dari Tuhan, maka mereka curi dari ChatGPT. At sila ay hindi totoo napakinig sa Diyos, yun ay napakinggan nila sa kanilang kaibigan at nabasa rin nila sa ChatGPT. Alam niyo ba yung ChatGPT? At saya galasan sedikit ya. Yung mga medyo tamad, hindi tamad medyo tamad, ng mga pastor, buksan po ninyo yung ChatGPT, siya ang gagawa ng sermon para sa'yo. Kaya yun mayroon ChatGPT, yun ay medyo tamad. Pero kung yung medyo mabigat na salita, yung sila ay totoong tamad. Kasi tinutulungan lang sila ng ChatGPT. Okay. Saya simpulkan, maka di dalam gereja kita mesti kita Tuhan sembuhkan 4 organ ini. Kaya mga minamahal sa Panginoon, seryoso ako na manalangin tayo sa Panginoon na tayo pagalingin sa ating mata, sa ating tainga, sa ating bibig, at sa ating mga paa. Perhatikan, satu-satunya penyakit yang menghancurkan 4 organ ini adalah stroke. Ang sakit po na magbibigay ng sakit sa 4 na organ na ito, ang tinatawag natin na stroke. Maka saya berdoa, Tuhan, jauhkan saya dari stroke. Kaya ang aking panalangin, Panginoon, ilayo mo ako sa stroke. Orang kalau kanker, tangan masih bisa tulis-tulis, masih bisa ketik-ketik, hingga masih bisa disebarkan. Kung ang tao riyon, ang sakit niya ay cancer, pero yung kamay niya ay pwede pa rin magsulat, pwede pa rin mag-type at mag-text, at pwede niyang ipahatid doon sa ibang tao. Dia kalau kena kanker perut, mulut masih bisa berkata-kata, masih bisa menghibur, mendoakan orang. Kung ang cancer niya ay sa katawan o sa stomach, pero mayroon pa rin siyang bibig na pwede niyang pahatid yung mabuting balita. Tapi kalau stroke, mulut dibuat bengkok, suara aja. Pero kung ang sakit sa stroke, yung kanyang bibig ay hindi na maayos yung forma, ibig sabihin yung salita niya hindi na rin maayos ang forma. Tangan dibuat bengkok, nggak bisa ngomong. Kaya ang kamay niya ay ganoon na nga, at ibig sabihin niya siya pwede makapagsulat. Lalu nanti semua sudah bengkok, mata mulai susah melihat, dan nanti menuju ke buta. Kaya ang ibig na sabihin, kung disforma na ang ating bibig, gano'n na rin ang ating mata, at yun na ang maging problema malaki ng isang tao. Lalu telinga sudah suka mendengar, harus bisik-bisik di kuping dia. Ngayon, kung mahirap na siya makapakinig, kaya yung mga tao ay pabulong-bulong na lang, no, para lalo niya pa mapakinggan. Dan kaki nggak bisa jalan karena sudah lumpuh. At hindi na rin po siya makapaglakad sapagkat siya po ay isa ng lumpo. Kaki nggak bisa gerak, tangan nggak bisa nulis, mulut nggak bisa ngomong, mata nggak jelas. Alam na rin nyo ang ibig sabihin, hindi ko na ulo, hindi namin nakal sa Panginoon. Naunawaan na, hindi ko na yung translation. Itulah bagi saya penyakit yang paling melawan Injil. At yung mga tao na yun na mayroong pang sakit na ganito, yun ang mga taong lumalaban sa Ebanghelyo ng Panginoon. Tetapi mau tahu, sekarang mayoritas jemaat ada stroke rohani. Pero ina pong alamin, marami pong mga miyembro na ang mga sakit po ay ganoon na. Stroke na. Na-stroke ang kanilang spiritual life. Biarlah melalui acara baik dari pagi hingga malam nanti, semua kita disembuhkan oleh Tuhan. Amin.
Kaya mga minamahal sa Panginoon, kanina ay mayroong seminar hanggang sa matapos ang seminar mamayang gabi. Lahat na mayroong stroke ay gagaling. Bawa semua yang stroke rohani Dalhin dito ang mayroong mga stroke at papagalingin sa simbahan na ito. untuk dengar KKR Pak Pendeta Romi. At nasa ngayon mapakinggan nila ang ebanghelyo ng Panginoon na magpapagaling sa mga taong ito. Biar nanti yang tuli rohani mereka melihat, yang telinga secara tuli rohani mendengar, lalu mata yang buta rohani akan melihat. Lahat ng mayroong problema sa paningin, sa pandinig, at sa pagsasalita, lahat ng yan ay papagalingin sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Yang mulut bisu rohani sekarang akan berkata-kata, yang lumpuh rohani sekarang akan pergi untuk Tuhan. Kung lahat ng yan na mayroong stroke na yan ay pagalingin ng Panginoon, makikita mo ng maliwanag, mapapakinggan mo ng maliwanag, at magsasalita ka ng maliwanag, at hahakbang ka ng maliwanag. Maka keluar dari ruangan ini, buktikan kita sembuh secara stroke rohani itu. Bago tayo lumabas sa simbahan ito, ating suriin na talagang tayo na ikinagaling sa stroke na panyakit, na sakit na yon. Mata lihat di mana saudara saya yang sekarang ada tinggal di sana. Aku akan pergi cari dia, aku kabarkan, dan aku ajak dia hadir. Kung tayo po ipinagaling nasa stroke na yon, makikita po natin ng maliwanag na makikita natin kung sino ang mayroong pangailangan ng ebanghelyo at atin silang pupuntahan nang sa giyon sila ay makakita ng totoong liwanag ng ebanghelyo ng Panginoon. Cepat-cepat WA, cepat-cepat kasih tahu, ajak hadir supaya sama-sama mendengar. At ganoon din, kung mayroon tayong mga kamay, yung kamay na ito inilika ng Diyos, na gamitin ito na para nating imbitahin yung ibang tao na makapakinig sila ng salita ng Panginoon. Mari kita berdoa. Tayo po'y manalangin. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk hari ini. Panginoon, kami nagpapasalamat sa hapong ito. Tuhan memimpin setiap kami bisa hadir di tempat ini. Kami nagpapasalamat, Panginoon, sapagkat maraming tao na nandito sa aming kalagitnaan sa hapon na ito. Karena Tuhan mesembuhkan kami. Ang rason, ang layunin ng Panginoon ay pagalingin kami sa aming mga sakit. Banyak hamba Tuhan dari gereja-gereja ada di tempat ini. Maraming mga pastor sa iba't ibang churches na nandito sa hapong ito. Melalui Tuhan sembuhkan mereka, nanti Tuhan pakai mereka untuk menyembuhkan jemaat-jemaat Tuhan. Nang sa gayon, kami makaranas sa tuong kagalingan sa Panginoon. Nang sa gayon, ang kagalingan niyon ay ipapaabot din namin doon sa mga nangangailangan. Dan pakai kami yang sudah disembuhkan untuk membawa banyak teman-teman kami yang masih belum sembuh itu. At kami pinagalingan ng Panginoon na kami ay lalabas. Nang sa gayon, makadanas sa yung ibang tao na sila ay mayroong sakit na dapat sila ay pagalingin ng Panginoon. Biarlah KKR Pendeta Romi, Tuhan berkati banyak orang-orang yang datang. Tuhan kasih firman yang sejati. Panginoon, ang aming gawain bukas ng gabi sa aming krusada. Panginoon, kumilos ka. Gumawa ka ng himala na pagalingin ang maraming mga tao. Dan biarlah satu pulau ini dicelikan mata rohani dan dibukakan mulut dan kaki akan pergi. Panginoon, gumawa ka ng himala na gano'n makita nila ang totoo, na totoong banal na salita, makita at mapakinggan at magsalita at hakbang kung ano ang totoong ebanghelyo ng Panginoon. Berkati sesi berikutnya oleh Pendeta Tama. Aming dalangin, pagpalain mo Panginoon din ang susunod na session ni Pastor Tama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Pangalan ng aming Panginoon sa Kristo, kami nanalangin. Amin. Amen.